So hello everyone. Ngayon tuturuan namin kung paano mag-rebase ng Git repository, gumawa ng branches, mag-merge ng branches, mag-delete ng branch, and merge conflicts. So first, may nagawa na tayo. Nagawa naman ng mga kagrupo yung mga unang gagawin. So ito na lang gagawin natin. So first, gagawa tayo ng branch. Git checkout B picture branch. Itong bin na to ay para makagawa agad ng branch at masave agad dito yung files na gagawin. So try to enter. Nag-switch na sa inyo branch. Nag-switch na sa inyo branch. Nakalagay naman dito. Nag-switch na siya sa inyo branch. And then, let's type echo feature work. Then, yung dalawang araw. Need yung dalawang araw. And feature file. Dito naman, para itong feature work na ito ay makapasok dito sa text file na ito. So, try to enter. Okay, working na siya. And then, let's do git add feature file.txt. So ito naman ginagamit tong code na to para makasama siya sa pag-commit. So pag-add para pag nag-commit tayo mamaya makasama tong feature file na to. Okay, let's enter. Warning okay. Bawas siya. May warning siya pero lumabas. Ibig sabihin nun is working yung ginamit natin. Then magkukumit na tayo. Git commit yung M na yan is importante yan para makapag-commit agad. Add feature. Then let's commit na. Okay, nakita nyo naman dito. Mayroon na siyang one file change and one insertion. Nakapag-commit na. And then, let's check out main. Git checkout. So, ang pag-checkout is ginagamit to para kung aling branch yung gagamitin. Like git checkout, gagamitin niya yung branch. Okay. Switch to branch main na. And then let's try to echo main branch work. Gawa tayo ng file na paglalagyan nitong text na ito. Main file.txt. Okay, working siya. Then, let's try to add ulit siya para ma-commit siya mamaya. Okay, working na siya. So, yun lang po ang ng branches or pag-rebase ng mga branches. Ito ang ginagawa natin is magawa na siya ng branches. Gumagawa na tayo ng branches. Ito. Iko-continue na lang natin. Medyo nagka-error kanina. So, git -m main work on main. So lalagay natin siya sa branch. Yun. So i-commit na natin siya. Okay, nakita nyo naman. Meron na siyang
insertion or one file change na. And then Let's check it out the feature branch. Yan. So para pipili natin yung branch na to. Sabi ko nga, itong checkout is pagpili ito ng branch. Okay, na-switch na siya. Kita nyo naman. And then, let's rebase. Git rebase main. So, ang gawa nitong rebase is yung mga nasa loob nitong feature branch is magtatap na siya dito sa main. Kaya kailangan siyang nito. Ito yung pag-rebase. Okay? And then, let's create another branch. Git branch my feature branch. Okay. Gagawa tayo ng panibagong branch. And then, let's git check out natin yung bagong branch na ginawa natin. Feature branch. Okay, so working na siya. And then ang gagawin natin is tingnan natin yung mga branch na ginawa natin. Git branch. Ganyan lang, kasimple lang. Git branch lang. Okay, dito na yung mga gamit nagawa nating branch. So, dahil nga tayo dito, git check out my feature branch. Ito na ang gamit nating branch. So, ang gagawin natin, git check out main ulit tayo para ito na ang mangyari. Git. So, try natin na maggawa ulit mag git branch. Okay, so see the difference. Ito na yung may kulay green at may stars sa gilid. Hindi na ito kasi nag-check out branch na tayo at ginamit na natin yung main. So what we're going to do is mag-merge na tayo ng branch. Git merge my feature branch. So pag merge na rin yan. So, andito na yung nakapag-merge na siya. So, ang gagawin naman natin is yung deletion or pag-delete ng branch. Simple lang ang paggawa niyan. So, ito lang, git branch dash D. Nitong D para maano yung specific na branch. My feature branch. So, try natin. Deleted branch, my feature branch. So, tingnan natin kung na-delete na ba talaga. Git branch. Okay, na-delete na siya. Wala, as you can see, wala na yung my feature branch. Nagawa natin mag-track and then track files, ignore files, track all files, change files, bypass, stage and commit, delete, restore files, rename files, amend, commit, and dito sa rebase, git repository, branches, merge. So, di na natin sinama itong merge conflicts because wala namang conflicts dito sa pag-merge ng ating ginawa and magiging complicated lang. By the way, if you want to maayos kung paano yung conflict sa pag-merge, you can use check the status na lang. Tapos makikita mo doon kung ano yung nagko-conflict na merge. And makakagawa ka naman ng paraan kung paano yung maayos. And that's all. Thank you.